Unang bahagi, ang pagkawalang malay at kasakiman, Part 1, Innocence and Greed. Isang sinaunang kuta ang nakatayo, malayo sa nayon. Si Sana ay pinapunta doon upang maglinis. Lahat ay takot pumunta sa lugar na yon. Ngunit ang kanyang mabangis na madrasta ay ipinadala siya roon kapalit ng kaunting salapi. Si Halima Bibi ay sakim sa pera. Ang kagandahan ni Sana ay isa lamang paraan para kumita. Hindi alam ni Sana ang tunay na ugali ng kanyang ina. Sa pag-akalang wala siyang magagawa, pumasok siya sa loob ng kuta at nagsimulang maglinis. Walang kamalay-malay si Sana na may isang genie, na nakakulong sa kuta sa loob ng maraming siglo. Nang makita ang kagandahan ni Sana, nabalisa ang jinn at sa isang iglap ay nakalimutan niya na siya ay isang espiritu. Binigyan ng jinn si Sana ng napakaraming pera, kaya dahil sa kasakiman, pumayag siyang manatili sa piling ng jinn. Pagkatapos, ang mga ginawa ng jinn kay Sana, ang kanyang mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong kuta. Si Sana ay walang magawa, at ang jinn ay kinuha ang pagkakataon, isang bagay na nakakagulat. Ang kanyang maliit na mundo ay umiikot sa paligid ng higaan ng kanyang may sakit na ina, si Halima Bibi. Mula nang siya ay magkamalay, nakita niya ang kanyang ina sa iisang higaan, walang magawa at naghihirap. Ikinintal ni Halima Bibi sa inosenteng isip ni Sana na maraming taon na ang nakalipas. Sa isang malagim na aksidente, ang isa niyang paa ay tuluyang napilayan at hindi na siya makakahakbang. Mahal na mahal ni Sana ang kanyang ina. Para sa kanya, ang kanyang ina ang kanyang universo, ang kanyang paraiso, ang sentro ng bawat panalangin niya. Tuwing umaga, pagdating ng unang sinag ng araw sa mga bahay kubo ng nayon, hahalikan ni Sana ang noo ng kanyang ina at babangon. Kukunin niya ang isang piraso ng bahaw na tinapay, babasain sa tubig at kakainin. Pagkatapos ay itatago ang isang lumang putol-putol na palayok na luad sa kanyang punit na belo at lalabas ng bahay. Ang bawat araw niya ay isang labanan, makalikom ng sapat na pera o pagkain para mabili ang gamot ng kanyang ina at mapagsindi ang malamig na kalan. Ito ang pinakamahirap at pinakakahiyahiyang pagsubok sa kanyang buhay. Tuwing nakatayo siya sa isang pintuan na nakalahad ang kanyang belo, nakikita niya ang maraming mapait, matamis, lason, at mapagmahal na kulay ng kalikasan ng tao. Si Rahim Tioy, isang matandang magtutroso na nakatira sa gilid ng nayon, ay itinuring si Sana na parang sarili niyang anak. Tuwing darating si Sana sa kanyang pintuan, bibigyan niya ito ng kalahati ng kanyang tuyong tinapay at hahaplusin ang kanyang ulo, na sinasabi, "Anak, ang puso mo ay ginto." Siguradong sa kabilang banda, ang mansyon ng Chowdhury ng nayon ay isang pintuan ng impyerno para sa kanya. Ang mataba at mayabang na may bahay ng Chowdhury ay sisigaw sa malakas na boses sa tuwing makikita siya, "Dumating na naman ang pangit mong mukha sa umaga. Malakas ka, bakit hindi ka magtrabaho? Ang ganda-ganda mo, pumunta ka't manguha ng pera sa ibang lugar." Minsan ay lumabis pa, nang ihagis ng may bahay ng Chowdhury ang tirang ulam ng gabi sa kanya. Tahimik na tiniis ni Sana ang kahihiyan dahil alam niya na kung sasagot siya, baka walang magbigay sa kanya ng kahit isang sentimo bukas. Si Kasim, ang tindero ng nayon, ay tumutulong sa kanya, ngunit ang kanyang intensyon ay marumi at puno ng pagnanasa.
Siya ay isang sakim na lalaki na lampas 40 anyos, na ang tanging tingin kay Sana ay isang magandang katawan. Tuwing binibigyan niya si Sana ng barya, sadyang tatagal ang pagkakahawak niya sa kamay nito, at titingnan siya mula ulo hanggang paa, na sinasabing, Sana, bakit mo sinasayang ang kagandahang ito sa alikabok ng mga kalsada? Tumigil ka na sa paglilimos. Maniwala ka lang sa akin ng isang beses, babayaran kita ng mga banknote. Napuno ng pagkasuklam ang puso ni Sana. Ang mga barya na bigay ni Kasim ay parang nagliliyab na baga, ngunit dahil sa pangangailangan sa gamot ng kanyang ina, titiisin niya ang bawat kahihiyan. Unti-unti, natuto siyang gawing bato ang kanyang sarili. Ikalawang bahagi, ang lihim ni Halima at ang Kastilyo, Part 2, Halima's Secret and the Castle. Kung gaano katotoo, dalisay, at inosente ang mundo ni Sana, ganoon naman kasinungalingan, mapanlinlang, at puno ng panlilinlang ang mundo ni Halima Bibi. Si Halima, na akala ni Sana ay kanyang ina, ay sa katunayan kanyang madrasta. Isang babae na ang puso ay napuno ng kasakiman at pagnanasa sa halip na pagmamahal. Pagkamatay ng ama ni Sana, inagaw niya ang maliit na kubo, ngunit ang kanyang kasakiman ay lalo pang lumaki. Nagpasya siyang gamitin ang kagandahan ni Sana bilang paraan ng pagkakakitaan. Sa sandaling lumabas si Sana ng bahay sa umaga, tila bumabalik ang buhay sa patay na katawan ni Halima. Bumangon siya sa higaan na parang hindi kailanman nagkasakit. Naglalakad siya sa paligid ng bahay, itinutuwid ang kanyang likod, at inilalabas ang pera na itinago niya sa kahon, ang mga barya na nilimos ni Sana. Paulit-ulit niyang bibilangin ang bawat barya, ididikit sa kanyang mga mata, at ningiti ng demonyo sa kanyang katusuhan. Wala siyang nikatiting na pagsisisi na pinaglalaruan niya ang buhay ng isang inosente at walang laban na bata. Isang hapon, habang si Halima ay nakaupo sa plaza kasama ang mga kababaihan ng nayon at nagsitsismisan, narinig niya ang tungkol sa isang matanda at liblib na kuta. May isang kuta na sira-sira sa pagitan ng mga itim na burol, milya-milya ang layo mula sa nayon. Maraming nakakatakot na kwento at alamat ang sikat sa nayon tungkol dito sa loob ng maraming henerasyon. Isang matandang babae ang nagsabi, huwag mong banggitin ang pangalan ng malas na kutang iyon. Sabi nila, doon nakatira ang mga jin. Sabi ng lolo ko, ang prinsipe ng kutang iyon ay isinumpa ng isang pari at naging isang nakakatakot na jin. Ang sinumang pumunta doon paglubog ng araw ay hindi na nakabalik. Ipinagpatuloy ng isa pang babae ang kwento. Ngunit may balita mula sa lungsod na nag-anunsyo ang tagapagmana ng dating may-ari ng kuta na ang sinumang maglakas loob na linisin ang buong kuta ay makakatanggap ng labis na kayamanan na 7 henerasyon ang makikinabang. Pagkarinig nito, naningkit ang mga mata ni Halima Bibi. Ang pangalan ng kayamanan ay nagdulot ng isang mapanganib na kislap ng kasakiman sa kanyang mga mata, tulad ng sa isang nagugutom na lobo. Wala siyang pakialam sa buhay ng kanyang madrastang anak. Ang tanging nakikita niya ay ang kayamanan. Agad siyang nagplano ng isang nakakatakot at nakamamatay na balak sa kanyang isip. Nang gabing iyon, nagpasya si Halima na gawin ang pinakapangit at pinakakasuklam-suklam na dula sa kanyang buhay.
Nagsimula siyang umubo ng malakas, na parang nalalabas na ang kanyang hininga. Dali-daling lumapit si Sana na natataranta, at hinagod ang kanyang likod. Si Halima ay nag-iyak at sinabi sa nanginginig na boses, "Anak, pakiramdam ko, darating na ang aking huling oras." "Hindi, inay, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Hindi ko po hahayaan na may mangyari sa inyo," umiiyak na sabi ni Sana. Kaninang umaga, habang wala ka, dumating ang manggagamot, nagbigay ng isa pang malaking kasinungalingan si Halima. Sabi niya, malalim na ang sakit ko at imposible na itong gamutin sa nayong ito. Ang aking mga paa ay maaari lamang gamutin sa isang malaking ospital sa lungsod. Kakailanganin nito ang maraming pera, anak. Hindi natin makikita ang ganoong karaming pera kahit sa panaginip. Ang puso ni Sana ay nadurog na parang salamin sa sinabi ng kanyang ina. Mahigpit niyang hinawakan ang malamig na kamay ng kanyang ina at sinabing, "Inay, huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Gagawin ko po ang lahat, kukuha ako ng pera kahit saan, ngunit ipapagamot ko po kayo. Hindi ko po hahayaan na sumuko kayo ng ganito." Ito ang sandali na matagal nang hinihintay ni Halima. Kinuha niya ang pagkakataon at binanggit ang kuta, habang inihahalo ang laso ng takot at kawalang magawa sa kanyang boses. "Narinig ko, may isang napakalumang kuta sa malalayong itim na burol. May trabaho doon sa paglilinis. Sabi nila, babayaran nila ang sinumang gagawa ng trabaho ng halagang hihingin nila. Ngunit iyon ay isang napakadelikadong lugar. Sinasabi ng mga tao na may mga masasamang espiritu doon. Hindi ko maaring ilagay ang buhay mo sa panganib sa pagpapadala sa iyo doon." Pinutol ni Sana ang kanyang ina at sinabi ng may determinasyon, "Pupunta ako, inay. Gaano man kadelikado ang lugar, pupunta ako para sa inyo. Kung ang pagpunta roon ay makapagliligtas sa buhay nyo, wala akong pakialam sa sarili kong buhay. Wala nang mas mahalaga sa akin sa mundong ito kaysa sa buhay nyo." Tahimik na ipinagdiwang ni Halima ang kanyang demonyong tagumpay at, nagpapanggap na umiiyak, niyakap si Sana. Akala ni Sana ay nagbibigay siya ng malaking sakripisyo para sa kanyang ina. Ngunit wala siyang kamalay-malay sa mapait na katotohanan na ang sarili niyang ina ang nagtutulak sa kanya sa bibig ng kamatayan sa apoy ng kasakiman. Ikatlong bahagi, ang pagdating at ang Jinn, Part 3, The Arrival and the Jinn. Kinabukasan, bago pa man tuluyang sumikat ang araw, nagdasal si Sana para sa kanyang ina, at naglakbay patungo sa hindi kilalang at nakakatakot na lugar. Ang daan ay napakaliblib at batuhan. Habang papalayo siya sa nayon, kumonti ang luntian at nagsimula ang mga itim, hubad, at matutulis na burol. May kakaibang lamig sa hangin at isang malalim na katahimikan na mas nakakatakot pa kaysa sa anumang sigaw. Ang katahimikan na ito ay tanging sinisira ng misteryosong tunog ng humuhuning hangin, na parang mga sinaunang espiritu na nagbubulungan. Pagkatapos ng ilang oras ng nakakapagod na pag-akyat, nakita niya ang malabo at nakakatakot na anino ng kuta sa tuktok ng burol. Ang kuta ay nakatayo na parang isang matanda at sugatan na higante,
na binibilang ang kanyang huling hininga. Ang mga pader nito ay naitim sa pag-atake ng panahon. Ang mga ligaw na baging ay nakabalot dito na parang mga sawa, at ang mga simboryo at minarete nito ay gumuho at naging sira-sira. Isang kakaibang kalungkutan, pagiging liblib, at misteryo ang bumalot sa buong lugar. Sa isang iglap, isang malamig na alon ng takot ang tumakbo sa puso ni Sana, at huminto siya. Ngunit pagkatapos ay naalaala niya ang may sakit at walang magawa na mukha ng kanyang ina, at bumalik ang lahat ng kanyang tapang. Naglakas loob siyang itulak ang napakalaking at mabigat na kahoy na pintuan ng kuta gamit ang kanyang buong lakas. Ang pintuan, na sarado sa loob ng maraming siglo, ay bumuka sa isang masakit at nakapangingilabot na hiyaw, at nang makita ni Sana ang tanawin sa loob, nanginig ang kanyang kaluluwa. Sa loob ay may makapal at nakakabigting na dilim. Ang hangin ay may kakaibang amoy ng alikabok, amag, at pagkasira, na halos imposible nang huminga. Ang mga sapot ng gagamba na kasing laki ng kamay ay nakasabit sa bawat sulok, at pagpasok ni Sana, daan-daang paniki ang lumipad sa itaas niya. Walang kamalay-malay si Sana na sa pagpasok niya sa kuta, ang mahaba at masakit na kalungkutan ng isang nababagabag, nag-iisang kaluluwa na nakakulong sa loob ng maraming siglo ay naputol. Isang jinn na nagngangalang Jafar ang nakakulong sa kuta. Ngunit hindi siya palaging isang pangit at nakakatakot na jinn. Maraming siglo na ang nakalipas, siya ay isang napakagwapo, makapangyarihan, ngunit pantay na mayabang, mapagmataas, at malupit na prinsipe ng kaharian na ito. Napakayabang niya sa kanyang walang kapantay na kagandahan, at walang hanggang kapangyarihan, kaya't hindi niya. Nang dumating si Sana sa kuta, nakaramdam si Jafar ng kaguluhan na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming siglo. Nang makita niya si Sana gamit ang kanyang mahiwagang mata, hindi niya maalis ang tingin dito. Sa mahabang paghihintay ng mga siglo, wala siyang nakitang ganoon kadalisay, inosente, at nagniningning na tao. Ang liwanag ng mukha ni Sana ay kumikinang na parang isang ilawan, kahit sa gitna ng matinding dilim. Nang simulan ni Sana ang paglilinis, nakatago si Jafar sa likod ng isang sirang marmol na haligi at pinanood siya ng maraming oras. Naramdaman niya ang bawat galaw ni Sana, ang paghampas ng kanyang belo, at ang bawat hininga niya. Nagkaroon siya ng kakaiba at hindi kilalang pagmamahal kay Sana sa unang tingin. Isang pagmamahal na hindi niya naranasan sa kanyang mapagmataas na buhay. Ngunit ang mga siglo ng pagkakakulong at kalungkutan ay halos napatay na ang prinsipe sa kanya. At ngayon, siya ay isang jinn na ang likas na katangian ay ang pagkuha at pag-angkin, hindi ang pag-ibig at pag-unawa sa damdamin. Nagpasya siyang gagawin niya si Sana na kanya sa anumang halaga, kahit ano pa man ang kailangan niyang gawin. Ika-4 na bahagi, ang tukso at ang pagkakanulo, Part 4, The Temptation and the Betrayal. Dahan-dahang naglakas loob si Sana na makarating sa isang malaking bulwagan ng pagpupulong, Darbar Hall. Napakataas ng kisam ng bulwagan, at may mga malalabong larawan na nakasabit sa mga dingding. Minsan, ang bulwagan na ito ay puno ng matagumpay na mga pagtitipon. Ngunit ngayon, mayroon lamang katahimikan na parang kamatayan, makapal na sapin ng alikabok, at mga basag na piraso ng salamin mula sa isang sirang malaking chandelier.
Bigla, naramdaman niya ng matindi na may patuloy na nakatingin sa kanya. Naramdaman niya ang isang malamig, hindi kilalang presensya sa likuran niya. Nawalan siya ng tapang. Lumingon siya ng dahan-dahan, natatakot, at nang makita niya ang tanawin sa harapan niya, napipi ang kanyang sigaw sa kanyang lalamunan. Sa harap niya ay nakatayo ang isang napakalaki, kakaiba, at lubhang nakakatakot na anino. Ang kanyang katawan ay tila gawa sa itim na usok. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab na parang mga nagbabagang uling, at ang kanyang mukha ay napakagrabe at napakapangit kaya't sinumang tao na may pusong bato ay mahihimatay sa paningin nito. Si Sana ay nanginginig ng husto sa takot. Ang buong katawan niya ay gumagalaw na parang dahon. Umalis siya ng paatras, nanginginig, at hirap na lumabas ang kanyang boses. "Sino ka?" Si Sana ay nagulat sandali sa kislap ng mga alahas, ngunit sa kanyang mga mata ay may kakaibang kislap ng dignidad at paggalang sa sarili sa halip na kasakiman. Buong tapang siyang tumingin sa mga nagliliyab na mata ng nakakatakot na jinn at sinabing, "Ano ang sinasabi mo? Hindi ako maaaring maging iyo. Maaaring mahirap ako, ngunit ang aking budhi ay hindi nabibili. Hindi ko kailangan ang kayamanan mo. Ang kailangan ko lang ay ang pera na pinaghirapan ko para sa pagpapagamot ng aking ina. Wala akong sariling mga hiling. Masaya ako sa kung ano ang ibinigay sa akin ng aking Diyos." Ito ang unang pagkakataon sa kanyang matagal at nag-iisang buhay na tinanggihan siya ng sinuman. Hindi makapaniwala si Jafar na ang sinumang pulubi ay tatanggi sa kanyang napakalaking alok ng kayamanan sa ganitong paraan. Ang kanyang kayabangan, na matagal nang nag-aapoy, ay sumabog na parang bulkan. Ang kanyang galit ay umabot sa sukdulan. Ang apoy ay talagang lumabas sa kanyang mga mata. "Ang tapang mo!" Isang simpleng, walang kwentang babaeng tao, tinanggihan mo ang salita ni Jafar, ang hari ng mga jinn. Hindi mo alam na maaari kitang gawing abo sa isang iglap. Si Sana ay natakot ng husto sa galit na boses, at nakakatakot na anyo nito, at tumakbo patungo sa pintuan ng walang pag-isip. Mula sa likuran, dumating ang umuugong at galit na boses ni Jafar, "Huwag kang tumakbo. Hindi mo ako maaaring iwan. Walang ibon ang maaaring lumipad palabas sa kuta na ito nang walang pahintulot ko. Tandaan, gagawin ko ang lahat upang makuha ka." Nagulat si Jafar sa walang takot at galit na anyo ni Sana. Naintindihan niya na ang babaeng ito ay hindi matatalo ng kayamanan, kapangyarihan, o takot. Labis siyang nagalit kay Sana at, sa unang pagkakataon, nakaramdam ng kakaibang awa. Naisip niya, ang inosenteng babaeng ito, na isinasapalaran ang kanyang buhay at dangal para sa kanyang ina, ay ang sarili niyang pinakamalaking kaaway. Humugot si Jafar ng malalim na hininga, at sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay hindi galit kundi may kakaibang kaseryosohan at kapaitan. "Nag-aalala ka ng husto para sa inang iyan. Ibinibigay mo ang buhay mo para sa inang iyan na nagsisinungaling sa iyo araw-araw, bawat sandali, at bawat hininga. Alam mo ba ang katotohanan tungkol sa iyong ina, babae? Ang buong buhay mo ay walang iba kundi isang malaking panlilinlang at pagkakanulo. Tumahimik ka." Sumigaw si Sana ng buong lakas. "Huwag kang magsalita ng kahit isang salita tungkol sa aking ina. Siya ang pinakamabuti at pinakawalang magawang ina sa mundo.
Ang isang demonyo na katulad mo ay hindi makakaintindi sa kanyang kabutihan. Mabuting ina. Tumawa ng malakas si Jafar. Ang tawa niya ay kumalat sa buong kuta na parang isang nakakatakot na alingaungaw. Ang mabuti mong inang iyan ay hindi may sakit at hindi lumpo. Siya ay isang malusog na babae at nagpapanggap lamang ng kasuklam-suklam na dula para maglingkod ka sa kanya, para maglimos ka para sa kanya. At ang pinakamalaking katotohanan ay hindi mo siya tunay na ina. Siya ang iyong malupit na madrasta. Ibinunyag ni Jafar ang bawat katotohanan kay Sana. Sa una, hindi naniwala si Sana sa kahit isang salita niya. Akala niya gumagawa lang ng mga kasinungalingan ang jin upang lituhin siya at isulong siya laban sa kanyang ina. Nagtiwala siya sa kanyang ina nang walang tanong. Umiiyak siyang tumakbo palabas ng kuta patungo sa bahay upang patunayan na sinungaling ang jin at ang kanyang ina ay dalisay. Ngunit nang makarating siya malapit sa kanyang bahay, ang nakita at narinig niya mula sa lamat ng pintuan ay nagpatigil sa kanya. Parang hinila ng isang tao ang kanyang kaluluwa palabas sa kanyang katawan at dinurog ang kanyang puso sa libu-libong piraso. Ang kanyang ina, si Halima Bibi, na laging nakahiga sa higaan na parang walang buhay, may sakit na katawan, ay naglalakad ng komportable sa bakuran at tumatawa ng malakas habang nakikipag-usap sa kapitbahay na si Fatima. Nagtaka si Fatima, Halima, bakit hindi nakikita ang anak mong si Sana ngayon? Tumawa ng malakas si Halima at sinabi sa kanyang kasuklam-suklam na boses, ipinadala ko siya sa balon ng kamatayan. Ang lumang malas na kuta sa mga itim na burol na iyon sa trabaho ng paglilinis. Kung makabalik siyang buhay, magdadala siya ng ganoong kayamanan na hindi na natin kailangang gumawa ng anuman sa buong buhay natin. At kung mamatay siya doon, mababawasan ang pasanin ko. Gayunpaman, ang tangang babaeng iyon ay naniniwala sa bawat salita ko nang nakapikit ang mata. Hanggang ngayon, akala niya lumpo ako at siya ang tunay kong anak. Pagkarinig nito, gumuho ang mundo ni Sana sa isang iglap. Ang nakalalasong salita ni Halima ay pumasok sa kanyang mga tainga na parang natunaw na salamin. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng itinuring niyang ina, ang kanyang paraiso, ang inialay niya ng kanyang buong buhay, ay maaaring gumawa ng ganoong kalaki, kasuklam-suklam, at malupit na panlilinlang. Ang kanyang tiwala ay nawala hindi lamang sa kanyang ina, kundi sa buong sangkatauhan. Si Sana ay natumba sa pintuan, walang buhay, at umiyak ng walang tunog. Ang kanyang mga luha ay hindi na luha ng kalungkutan, kundi ng sirang tiwala, nagkalat na pangarap, at pakiramdam ng pagiging ulila. Naramdaman niya na wala siyang maaring tawaging sarili sa mundong ito. Naalala niya kung paano siya tiningnan ng mga tao sa nayon na may makamundong pagnanasa, kung paano siya tinukso ng mga babae, at kung paano siya nilinlang ng sarili niyang ina. At pagkatapos, naisip niya ang pangit na jin. Napagtanto niya na ang jin, na ang mukha ay napakagrabe, ang nagsabi sa kanya ng pinakamapait, ngunit totoong katotohanan ng buhay. Sa isang kakaibang lakas ng loob, bumangon siya at tumakbo pabalik sa kuta. Sa pagkakataong ito, walang takot sa kanyang mga hakbang kundi isang kakaibang kawalang pag-asa at huling pag-asa. Pumunta siya sa harap ni Jafar at naupo sa lupa na parang isang maliit na bata, umiiyak ng husto. Tama ka. Wala akong sinuman sa mundong ito. Lahat ay sinungaling. Lahat ay mapanlinlang. Ang sarili kong ina ay nilinlang ako.
Itinaas niya ang kanyang basa ng mga pilikmata habang umiiyak at sa unang pagkakataon ay tiningnan ang nagliliyab na mga mata ni Jafar nang walang takot. May kakaibang paniniwala sa kanyang boses. Ang isang taong ang hitsura ay napakagrabe at nakakatakot ay may tapat na puso, at ang mga taong ang hitsura ay parang tao ay may lason at panlilinlang sa kanilang puso. Sa mundong ito, ikaw lang ang totoo. Ikalimang bahagi, ang himala at ang bagong simula, Part 5, The Miracle and the New Beginning. Sa sandaling lumabas ang dalisay at tapat na salita ng tiwala at paniniwala sa bibig ni Sana, isang himala ang nangyari. Isang himala na matagal nang hinihintay sa loob ng maraming siglo. Ang banal na kapangyarihan ng tiwala ni Sana ay sapat na upang sirain ang sinaunang, makapangyarihang sumpa. Isang matinding ginintuang at banal na liwanag ang bumalot kay Jafar. Ang kanyang pangit, usok na katawan ay nagsimulang magbago. Ang nakakatakot na mukha ay naging isang napakagwapo, nagniningning at inosenteng mukha. Sa harap nila ay nakatayo ang isang napakagwapo at maharlikang prinsipe sa halip na isang jinn, na may sakit ng siglo ng kalungkutan, pagsisisi sa kanyang mukha, at luha ng walang hanggang pag-ibig at pasasalamat para kay Sana sa kanyang mga mata. Si Sana ay nagulat at tahimik na pinanood ang hindi kapanipaniwalang tanawin. Ang prinsipe ay lumapit, maingat at may paggalang, at inalalayan si Sana, na nagsasabing, ang pangalan ko ay Jafar, at hindi na ako isang jinn. Ang dalisay mong puso at tapat na tiwala ay nagpalaya sa akin mula sa sumpang ito ngayon, Sana. Ikinuwento niya kay Sana ang kanyang buong kwento. Ako ang mayabang na prinsipe ng kuta na ito. Ngunit ang aking kapalaluan ay ginawa akong isang pangit na jinn. Isinumpa ako na hindi ako makakalaya hanggat walang babae, na ang puso at kaluluwa ay dalisay na parang salamin, ang magtitiwala sa aking puso nang hindi tinitingnan ang aking panlabas na anyo. Naghihintay ako sa iyo sa kawalang pag-asa sa loob ng maraming siglo. Ang iyong katotohanan, ang iyong inosensya, at ang iyong tiwala ay nagbigay sa akin ng bagong buhay ngayon. Sa sandaling sinabi ito ng prinsipe, nagsimula ring magbago ang buong kuta. Ang mga sirang pader ay nagsimulang mag-ayos. Ang mga saput ng gagamba ay naging ginintuang at seda na kortina, at sa halip na alikabok, ang mahalagang Persian carpets ay inilatad. Ang liblib at sirang kuta ay bumalik sa kanyang dating marangal at matagumpay na anyo. Ang amoy ng sariwang bulaklak at liwanag ay kumalat sa lahat ng dako. Hinawakan ng Prinsipe Jafar ang kamay ni Sana at nangako na hindi na niya ito iiwan, bibigyan siya ng lahat ng kaligayahan sa mundo, at poprotektahan siya palagi. May mga luha ng kagalakan sa mga mata ni Sana. Naniwala siya na binigyan siya ng Diyos ng gantimpala para sa kanyang pagtitiis sa isang napakagandang paraan. Samantala, sa nayon, ang kasakiman ni Halima Bibi ang nagpabagsak sa kanya. Nang hindi bumalik si Sana sa loob ng ilang araw, pumunta siya mismo sa kuta dahil sa kasakiman. Ngunit pagkatapos na masira ang sumpa, ang mahiwagang bantay ng kuta ay nagising. Hindi nila pinayagan si Halima na makapasok at ibinunyag ang kanyang buong katotohanan sa lahat ng tao sa nayon. Binigyan siya ng mga tao ng kanyang parusa at pinalayas siya sa nayon sa pamamagitan ng pagbato sa kanya. Sa kuta,
Nagpasalamat sina Sana at Prinsipe Jafar sa Diyos, at nagsimula ng isang bagong, masaya, at puno ng pag-ibig na buhay. Ang kuta, na minsan ay liblib at nakakatakot, ay naging sagana at puno ng liwanag ng pag-ibig ng dalawang tapat at dalisay na puso magpakailanman.